Ang ganda mo nung pagkakalinis. Sa bidyong ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano gawin yung hukbo or adobong balot version ng Nueva Ecija. At dito nga ay makikita natin yung proseso kung paano nila ito ginagawa. At isa-isa nga itong hinuhugasan upang maging malinis ito sa paglalaga. Ito idasig mo kay timba para na pupuno At ito nga, kailangang lagain siya ng ganito katagal, mga ilang minuto rin para maluto. So ba ako 32 kasama yung balak ko. 36 highways na yun. Maipilit niyo si Ivy 55. At ayan, habang naglalaga nga ang aking mga kasamahan dito sa Nueva Ecija ay sadyang sila talaga ay maiingay. Maiingay na napakasaya naman talaga. At ayan, luto na nga siya, aahunin natin siya para madali na siyang lumamig. At kapag lumamig na nga, ang gagawin dito ay tatanggalin sa shell yung itik, tapos tatanggalan ito ng balahibo. Buhay na yan eh. Kunting ano na lang. At ganito nga pala ito kapag magluluto ka ng hukbo. Ang sabi nila ay madiwara. At sa nakikita ko nga, sa naobserbahan ko, kailangang matyaga ka sa pagluluto nito. Yung tinanggal ay yung tuka. Buong ulo. Madali naman palang tanggalin yung ano, Pagkain itong buto. yung balahibo ano. Tapos tanggalan daw ng bituka ano. Siguro yung malalaki. Ano tatanggal sa buto ko na ito? At ito na nga, nakita natin kung paano siya matyagang nililinis. Tinatanggalan ng mga bahaging hindi na dapat siya kasama sa pagluluto. At ayan, umpisa pa lamang yan at nakita natin na talagang siya ay maproseso. At napakarami pang lilinisin. Para matagal yung pait. At nakita ko nga din dito na ito ay tinatanggalan nila ng ulo, ng lieg, ng balahibo, ng bituka at ng mga paa. Ito yung isinasama nila dun sa pag-aadobo kasama yung dilaw. At ayan, kapag may kasama ka pala habang ginagawa mo ito, kapag may katulong ka habang nililinis mo ito, mas mabilis at mas maraming nalilinis. At sa pagkakataon na ito ay napakasayang pagmasdan dahil madami na ito. Huwag na yan. Wag na. Diwara yan. Balot to. Ay, balot. Oh, sarap. Balot na kanina. Ay, eto oh. Itlog sa itlog. Balot yan. Balot sa puti. Yun na, buhay na yun nandun. Patay yun. Buhay, gumagalaw pa yan. Aalagaan ko pa nga. Marami din na nalulubi sila lolo doon. Nung isang araw daw, nagbaon sila 2 sako. Dami. Yun ito. At syempre habang ginagawa nga ang mga ganito, habang naglilinis ng mga ganito, ay hindi na mawawala yung mga masayang kwentuhan. Yes. You can separate the yolk. And then remove the head. Tanggalin ang mga paa. Saka i-remove yung mga Maligo ka na. hair lalo. At ngayon ay nakita nga natin dito kung paano matyagang tinatanggal yung mga bahagi na hindi na dapat kasama sa pagluluto. Tanggalin ang Saan mo nakalagay? intestine. At kahit nga alam nating malinis ito, nasa loob ng shell, ay tinatanggal pa rin ang bituka nito. Kaya balong ang laki. Hala, laki! At napakarami na ngang nalinis at marami pang lilinisin. At matapos ngang linisin lahat ay aadubuhin na ito. Katulad nga ng simpleng paraan ng pag-aadobo, magigisa ng sibuyas at bawang at ilalagay na nga ito mga tinatawag na hukbo at talaga namang nakakatakam. Sa itsura pa lang, sa amoy pa lang, napakasarap na nito. Ilalagay natin suka, maanghang pa yan. At ayan, kasama din pala sa Ricardo ang paglalagay ng suka. At habang pinagmamasdan ko nga at naamoy ko ito habang niluluto ay talagang nakakatakam. At ang sunod namang gagawin ay lalagyan ito ng maraming paminta. Ganon din ang mga sili na ito na talagang magpapasarap sa hukbo na ito or adobong balot. At habang niluluto nga natin ito, kapag napansin na nagdadry na ito, ang sunod naman natin gagawin ay lalagyan natin ng toyo, ikakalat natin ito. Haluin lang ng haluin ito hanggang sa magpantay at mag-absorb yung mga ricado sa hukbo na ito. At ayan, dinagdagan pa nga nila ito ng suka para mas lalong maging masarap at mas malinamnam. At ito na nga po, luto na ang napakasarap na hukbo, ang napakasarap na version ng adobong balot.